Happy birthday, Nanay Penny. Happy birthday, Nanay Seni! Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay! Happy birthday! Happy Nanay, happy birthday! Isang mapagpalang karawan sa iyo. Birthday, Nanay. Happy birthday! Sino ba talaga si Zenaida Angara, mga pare? Ano bang klaseng aura ang dala niya sa mga tao sa paligid niya? Gaano ba kahusay magpakita ng pagmamahal? Bagalag and painunawa si Zenaida Angara? Nanay, birthday mo ngayon. Tara, magparty ka at i-enjoy ang araw na to. Hello, Ate Seni. Happy birthday. Sana humaba pa ang buhay mo at maging malakas at wala kang anumang karamdaman. Magsama pa sana tayo ng matagal. At nami-miss ko na sana yung humaba pa ang buhay nating dalawa. Matagal tayo magsama. Happy birthday. I love you very much. One thing that I remember most about Nanay Seni is isa siya sa mga tao na nag-influence sa akin to pray and to be a God-fearing person. And of all the people, alam ko na si Nanay Seni yung naniniwala sa kung ano yung sinasabi ko at ano yung kwento ko. At alam niya kung ano yung nature ko. Na kahit na may iba siyang mga naririnig, ganyan, sa ibang tao, alam ko na kilala ko ni Nanay. At isa siya kasi sa mga nag-influensya sa akin kung paano maging God-fearing na person. Isa siya sa mga nag-mold ng pagkatao ko, lalo na nung bata kami. And sayang at kumbaga hindi mo na nakita na malayo ka na, kumbaga nasa kabanatuan ka na nung lumala ka na itong mga anak ko, pero alam ko na matutuwa ka kung at maaalala mo ako sa kanila. Anay, I wish na maging mas lalo kang healthy, mas tumagal pa yung buhay mo, mas mahaba pa ang buhay mo. I pray na mas marami ka pang tao na ma-bless. At thank you for being a strong woman, for raising your kids on your own, simula nang mawala si Papa Buena. Maraming salamat sa pagmamahal. Happy birthday! Hello, Nanay. Happy birthday! Miss na miss kita. Bless po sa'yo, Nay. Good health, happiness, and long life. God bless us. Love you, Nanay. Nanay, sana umaba po pabuhay mo, ano? Para magkasama-sama pa tayo. Happy birthday! Love you! Hello, Nanay. Happy birthday. Maraming salamat at niloob ng Diyos na makasama ka na namin sa pagsamba, sa paglilingkod sa ating Panginoon at higit sa pagsuporta mo sa iyong anak kay Pastor Bernay. Salamat na kung saan ay yung desisyon mo na dumito ka na, iyan ay desisyon na tinulungan ka ng Panginoon. Praise God. Kaya wala ko ibang masasabi, Nanay. Habang mayroon tayong buhay, ay magkakasama tayo na maglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya masasabi ko, Nanay, happy birthday and God bless. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan sa Angara family and most especially kay Nanay Seni na nagdadaos o magdadaos pa lang ng kanyang kaarawan. A pleasant day to you po, Nanay Seni, and to you all, to your loved ones as well. So praise the Lord. Isang pagkakataon na through this video message ay maibigay ko po ang aking greeting sa inanay. At last year ay sa biyaya ng Diyos ay nagkasama rin po tayo at na timing na kami po ay naririyan.
Kaya praise the Lord. Bagamat wala po yung aming presensya ngayon sa inyo dyan para mag-greet namin kayo personally. Pero thank God kay Sister Jeanette para magbigay po siya sa akin ng message para po magbigay na po ako ng greeting sa inyo at least through this video message. Kay Nanay, mahabang panahon rin po na nagkasama tayo dyan sa Nueva Ecija at naging nanay na talaga kita na tinuring at sa malaong panahon na nakita niyo ang ups and downs ng buhay ko, lahat ng mga napagdaanan ko during the time that I was there. Salamat Nanay that you are just there with me, na nakikinig ng mga hinaing ko, nakikinig ng mga damdamin ko, at salamat sa pagiging nanay mo sa akin, Nanay Seni, at salamat rin sa mga anak mo na naging isang pamilya rin para sa akin. Praise God. Kaya wala man akong naging personal na pamilya sa Nueva Ecija, but then the Lord provided me a family sa pamilyang Pangara. Kaya salamat po ng marami sa iyo, Nanay, at binabati po kita ng isang kapagpalang karawan sa iyo, at tunay na sa edad mo na po na yan ay isang biyaya na po para sa inyo na patuloy po kang bigyan pa ng kalakasan at patuloy niyo pa po mabigyan ng pagkakataon na makapiling po ang inyong mga apo, ang inyong mga anak. Kaya praise the Lord sa lahat ng mga anak ni Nanay Seni at sa lahat ng mga apo ni Nanay, ay patuloy na bigay natin ang narapat na panahon, oras. Praise God, because I've also had a mother na naglong na ako ngayon dahil wala na siya. Praise God. Pero praise God, it's such a great thing na meron po talaga tayong mother na nayayakap at patuloy na nakikita pa sa ating buhay tuwing na. Praise God. Walang pwedeng makapag-replace sa isang mother. Praise God, sa kung sino pa man, kundi nag-iisa lang ang mother natin sa buong buhay natin, na siyang nagpalaki sa atin, siya ang naggabay, siya nagpalakas sa ating mga bawat hamon sa buhay. At praise the Lord, alam ko bawat isa sa inyong mga anak ni Nanay Seni, from the very beginning, how Nanay Seni disciplined you. Kaya eto kayo, yan ang outcome ng pagdisiplina at pagtuturo sa inyo ni Nanay. Kaya we really thank God for a mother like Nanay Seni. Keep up, Nanay Seni, at patuloy lang po kayo mag-focus sa Lord no matter what our situations are. Focus lang, magpakatapat na at patuloy na magpakatatag pa, dahil kayo po ay inspirasyon para sa amin kasama ng mga anak at mga apo mo. Praise the Lord. So panalangin ko po ang patuloy na kalakasan, patuloy na ibigay po sa inyo ng Panginoon, at patuloy na inspiration para sa inyong mga apo, sa mga anak niyo at sa mga manugang niyo. God bless you po, Nanay Seni. My prayers are with you always. God bless po. Bye-bye to everyone. Hello po, Nanay Seni. Happy birthday po sa inyo. Kami po yung nagkapasalamat ni Sister Loraline, at tuloy po kayo binibigyan ng karagdagang taon sa inyong buhay ng ating mahal na Panginoon na ligtas sa anumang uri ng karamdaman, ng mga sakit. Salamat po namin sa Panginoon sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob sa inyo ng Panginoon, at maraming po salamat sa lahat ng pagmamahal niyo po, maging lalo na po sa pag-aalaga niyo po kay Brother John Reb, paggabay niyo po sa kanya, at hindi po na yung malilimutan mga kasama yung pong pag-aalaga at pagkalinga niyo po na iginawa sa inyo. Lumaki ako na marunong magluto, laba, halos lahat ng gawaing bahay ay natutunan ko hanggang ngayon, dahil yun ay tinuro ni Nanay sa amin, hindi na sa akin. Kaya maraming salamat, dahil yung kanyang pagiging stricta ay malaking bagay na nakatulong sa akin at sa aming lahat. Yun lang ang masasabi ko. Kaya salamat na may nanay ako, may nanay kami, na kagaya ng nanay na binigay ng Panginoon. Kay Nanay, ang hindi ko malilimutan,
kapag ako nagkakasakit, alam niya na pag may sinabi ako sa kanya na, nanay, masakit ang likod ko, hihilutin ako niyan hanggang hindi ko sinasabi na, nanay, tama na po. Hopes na, wag niyo na akong hilutin at okay na ako. Ganun po yan si nanay. Masyado siyang maalaga pagdating sa mga anak niya. Hindi lang naman din po sa mga anak, hanggang sa mga apo niya. Especially po sa aking anak na si Janre. Nakita ko kung gaano ang pagmamahal ni nanay sa kanya, ang pag-aalaga simula po noon. Yan. Ang isang bagay na pinakang paborito ko niya ay maraming alam sa gawain bahay at masarap magluto. On time siya pagdating sa pagpapakain sa mga anak na sa tamang oras. Kaya yun ang isang paborito ko na hindi ko malilimutan kay nanay. Siyempre, bilang mga anak, dapat na kung ano yung ginawa ng magulang natin, tayo maniging pa. Although hindi naman na natin mahahabol pa yun. So sa ngayon naman sasabi ko, kung ano yung bilang mananampalataya na pangunahin, pwedeng iambag kay nanay, muna yung dasal. At kung ano yung mga bagay na mayroon tayo, mayroon ako, iambag din para kay nanay. At yung huwag kakalimutan na pinakamahalagang bagay, yung magpasalamat palagi na may nabi kang nanay na kagaya niya. At habang niya nabubuhay, ibigay yung the best para sa kanya. Hindi yung sa panahon na wala na siya. Hindi lang masasabi. Siyempre, tayong mga anak, alam naman natin na ang ating mga magulang, ginagawa nila ang mga bagay na ikabubuti ng kanyang mga anak. Tayo naman ang mga anak, gusto natin na ibalik or suklian yung kabutihan na ginawa sa atin ng ating mga magulang. Hindi man natin maibalik ng kagaya ng ginagawa nila sa atin. Gusto natin, syempre, bilang mga anak na bigyan ng kasiyahan ang ating mga magulang, maliit man o malaki. Alam natin yan, ikakatuwa ng ating mga magulang. Isang rules lang ni nanay yung natatandaan ko mula noon hanggang ngayon, na kapag hindi ka gumagawa sa gawaing bahay, papaluin ka ni nanay. Tsaka kanyang pagsasabihan, didisiplinahin ka talaga niya. At ngayon, daladala ko pa rin yun sa gawaing bahay, na kahit sa ibang lugar mapunta, hindi ko kinakalimutan yung tumulong sa gawaing bahay. Yun lang. Ang aking lesson learned ay huwag mawawala ang respeto sa mga nakakatandaan. Ako po. Lesson learned ko mula noon hanggang ngayon, huwag mawawala yung disiplina sa sarili. Pangalo ni nanay lagi ay kamay, minsan hangin. Pamali lagi lang sabi ni nanay, hanger, minsan naman, stick, tapos kamay.